Bongbong Marcos may nakikitang problema sa pulisiya ni Trump at nais niya itong turuan. Pero napakahirap lapitan ni Trump ngayon. Ngunit may matalinong plano ang ating Pangulo para maging agad-agad na mangyari ito para na rin mailigtas ang mga kababayang nating Pilipino sa Amerika. At ang ating Pangulo lamang ang nakakabasa ng pag-uugali ni Trump na ang ilang mga bansa ay sinubukan siyang kausapin pero hindi nila nagawang kumbinsin ito. Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Handa raw si Pangulong Bongbong Marcos na makipagpulong kay US President Donald Trump kung magkataon. Ayon kay Philippine Ambassador to the US si Jose Manuel Romualdez, posibleng mangyari ang pagpupulong sa mga susunod na buwan. Naniniwala raw si Romualdez na tiyak daw na mananatili ang foreign military financing ng Amerika sa Pilipinas sa kabila ng ipinatupad na freeze order sa mga foreign financial aid. All of that will remain. I am confident that it will. We are hopeful that the succeeding monies that will be made available to us in the next couple of years. Isang napakalaking hakbang ang gagawin ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. upang maimpluwensyahan ang patakaran ng Estados Unidos. Ngunit bakit tila mas inuuna niya ang pagbili ng liquefied natural gas kaysa sa pag-uusap kay Trump? Ano nga ba ang tunay niyang plano? Maraming Pilipino sa Amerika ang nangangamba sa patakaran ng US immigration. Alam ito ni Pangulong Bongbong Marcos. Alam niyang ang mga kababayan natin doon ay hindi lang basta residente. Sila'y pundasyon ng workforce ng Amerika. Sa makatuwid, mahalaga ang kanilang kalagayan. Pero bakit tila hindi ito ang unang hakbang na tinutukan ng Pangulo? Gusto niyang makausap si Trump ngayon na, pero hindi ganoon kadali. Trump is Trump, isang negosyante, isang leader na may sariling pananaw at hindi basta-basta mapipilitang makipag-usap kung walang kapalit. Therefore, isang estratehiya ang ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos. Magbibigay muna bago humingi. Kaya naman, bigla siyang bumaling sa LNG. Ito rin ay parte ng give and take program para sa mga dayuhang nangangalakal. Pero teka, hindi ba't sagana tayo sa natural gas? Bakit tayo bibili sa Amerika ng isang bagay na mayroon tayo? Ito ba ay isang simpleng kalakalan o may mas malalim ng dahilan? Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon. Kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy. Alam ng Pangulo ang kasabihang kapag may isinungsok, may madudukot. At sa kaso niyang ito, ang isinuksok niya ay isang kasunduan sa enerhiya. Pero bakit LNG? Bakit hindi ibang kasunduan? Ang sagot ay simple pero komplikado. Alam ni Pangulong Bongbong Marcos na ang Amerika ay may interes sa pandaigdigang enerhiya. Ang LNG ay hindi lang basta produkto. Isa itong geopolitical tool. Therefore, kung may gusto siyang hilingin kay Trump, kailangan niyang ipakita na may dalang alok ang Pilipinas. Ayon kay US Ambassador Jose Manuel Romualdez, anumang oras ay maaaring magtungo sa Washington si Pangulong Marcos kung available na si Trump. Pero hindi ito isang ordinaryong pulong. Isa itong pulong na may malalim na layunin. Isang negosasyon na maaaring magdala ng pagbabago sa libu-libong Pilipino sa US. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi pa rin diretsahang binanggit ni Pangulong Bongbong Marcos kung ano ang eksaktong polisiya ni Trump na gusto niyang baguhin. Ngunit may isang bagay na tiyak. Hindi lang ito tungkol sa LNG. Hindi lang ito tungkol sa isang kasunduan sa enerhiya. Ito ay isang estratehiya. Isang masusing plano upang tiyakin na ang Pilipinas ay may boses sa isang usaping malaki ang epekto sa ating mga kababayan sa Amerika. Ngayon, idagdag mo pa rito ang tumitinding tensyon sa West Philippine Sea na malaki ang magiging tulong ng Amerika sa pagpapalakas ng ating militar. Ngayon, ang tanong, magtatagumpay kaya ang planong ito? Makikinig kaya si Trump
O baka naman sa huli, tayo ang mas malulugi sa kasunduang ito? Ang kasagutan ay darating sa mga susunod na buwan o baka ilang linggo na lang. Ano sa tingin mo? Genius move ba ito ng ating Pangulo o isang mapanganib na sugal? Have mercy, O God, at purihin ang ating Panginoong Diyos. Lucas 19 verse 10. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naligaw. Sa gitna ng mga pulong pangdiplomasya, negosasyon sa kalakalan, at mga patakarang maaaring makaapekto sa libu-libong Pilipino sa Amerika, isang bagay ang dapat nating tandaan. Ang ating Panginoong Hesus, ang tunay na tagapamagitan at tagapagligtas. Ang gobyerno ng tao ay maaaring magbago ng pulisiya, ngunit ang plano ng ating Panginoong Diyos para sa kanyang bayan ay hindi nagbabago. Sa Lucas 19 verse 10, ipinapaalala sa atin na ang ating Panginoong Hesus ay dumating upang hanapin at iligtas ang naligaw. Sa gitna ng mga desisyon ng mga lider ng mundo, tayo bilang mga tagasunod ni Kristo ay dapat patuloy na magtiwala sa Kanya. Maraming Pilipino sa Amerika ang nag-aalala sa kanilang kinabukasan kung walang lider sa mundo. Ngunit walang lider sa mundo ang mahigit na kapangyarihan kaysa kay Jesus. Kahit na si Pangulong Marcos ay gumagawa ng hakbang upang may kapagpulong kay Trump, ang tunay na pag-asa natin ay nasa kariyan ng ating Panginoong Diyos, hindi sa mga kasunduang pampolitika. Ano ang dapat natin gawin bilang mga Kristiyano? Una, manalangin para sa mga lider ng ating bansa. Naway magabayan sila ng ating Panginoong Diyos sa kanilang mga desisyon. Unang Timoteo 2 verses 1 and 2. Pangalawa, magtiwala na anuman ang mangyari sa politika, ang ating seguridad ay hindi nakasalalay sa sinumang presidente, kundi sa ating Panginoong Kristo lamang. Filipos 4 verse 6 to 7. At magpatuloy sa paggawa ng mabuti at maging ilaw sa gitna ng anumang hamon. Mateo 5 verse 16. Sa huli, ang pinakamahalagang bagay ay hindi kung makaka-impluensya si PBBM kay Trump, kundi paano natin ibinabahagi ang pagmamahal ng ating Panginoong Kristo sa lahat ng tao. Tandaan, hindi politika ang magliligtas sa atin. Ang ating Panginoong Hesus lamang. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga po Panginoon na kayo po ang Diyos na makapangyarihan. Kayo po ang pinaka-maimpluwensya at wala pong higit sa inyo. Kayo po'y nagpapasalamat dahil kayo po ang tunay naming leader. Salamat po Panginoong Diyos na kayo po ang nag-aalaga sa amin, na kami man ay mabigo sa mga pangulo ng aming bansa. Kami po'y nagpapasalamat sapagkat kayo po ay hindi kailanman mabibigo. Tulungan niyo po kami Panginoon na makita ang kinabukasan, sapagkat naniniwala kami na marami kayong plano para sa amin, lalong higit ang makapiling kami sa langit na bayan at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Salamat po Panginoong Diyos sa inyo po pag-ibig sa amin at sa pagdinig ng aming mga panalangin, at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, at tulungan niyo po kami na magkaroon ng mas malalim na relasyon sa aming Panginoong Kristo na siyang aming tunay na tagapagligtas. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan o aming Panginoong Diyos, at salamat sa pagdinig ng aming panalangin, at salamat sa pagpapatawad ng aming kasalanan sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.